Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay The Laws of Spiritual Maturity, at ito po ay ang part 1. At ang ating batayang talata ay masusumpungan natin sa Hebreo 6, versikulo 1, at ito po ang sinasabi. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Salamat at purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang salita. Kailangan nating magkaroon ng spirituality na tugma sa lipunang ating ginagalawan. Sa sandaling matutunan na natin ang basics ng pananampalataya, kailangan mag-move on na tayo sa maturity sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng manatiling baby pa rin tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon.
Maganda ang salin ng The Message sa ating talatang batayan at hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. The challenge is not only to move away from, but to move beyond those elementary teachings. Kumbaga, hindi pwedeng pa-sketch-sketch lang. Kailangan nagpipinta na tayo. Ang ating spiritual maturity ay kinapapalooban ng maturing of the mind na naipapakita sa kakayahang ipaliwanag ang ating pinaniniwalaan. Ang tawag dito ni Pedro ay apologia. Dito kinuha yung salitang apologetics. Wika nga sa unang Pedro kabanatang 3 at versikulo 15b. Lagi tayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Susunod sa maturing of the mind ay ang maturing ng kabuuang pagkatao natin. This means becoming more and more like Jesus every day. Ito ang real essence ng Christian maturity na sinasabi sa 2 Korinto chapter 3 verse 18. At ito po ang sinasabi, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. At upang maranasan natin ang pag-unlad mula sa spiritual infancy patungo sa spiritual maturity, mula sa basics tungo sa advanced, gawin nating guideline ang 7 laws of spiritual maturity. At ang tatalakayin natin sa umagang ito ay ang 2 sa 7 laws of spiritual maturity. Ang una pong law ay ang the law of satisfaction. Kapag spirituality ang pinag-uusapan, kailangan wala tayong kasiyahan. Kailangan lagi tayong nagsisikap na madagdagan. We must not have that feeling of supererogation, taken from the super or beyond and erogare, to pay out, meaning going beyond the requirement of duty or greater than what is required. Hindi tayo kailanman aabot sa puntong sobra na ang ginagawa natin para sa Panginoon. Nalalampas na tayo sa langit. Laging kapos ang ating paglilingkod. Laging kulang ang ating ginagawang kabutihan. Wika nga ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Thus, we have to do more. We have to learn more, sacrifice more, stretch more, walk the second mile more, upang marating natin ang lugar na ninanais ng Panginoon na ating marating. At ang pangalawang law po ay ang the law of regeneration. Kapag tunay na tinanggap ng isang tao si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, isa na siyang bagong nilalang. At ito ay binagyang diin sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa sandaling talikuran natin ng dating buhay, inaasahan ng Diyos na tayo'y magpapatuloy sa pagbabago at paglago. Hindi na makikita sa atin ang mga gawaing makasanlibutan, kundi mga gawaing kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na ang sarili ang binibigyang kasiyahan, kundi kasiyahan ng Diyos. Bagamat gatas ang iniinom ng mga Hebreyong ito,
nagpasya na ang author na bigyan sila ng matigas na pagkain o lalong mataas at mahirap na aralin. Alam ng author na maari lamang silang tumanda sa kanilang pananampalataya kapag nakatanggap sila ng mas matigas na pagkain. Sabi nga sa Hebreo chapter 5 verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya't magpatuloy na tayong lumago sa pamumuhay Kristiyano. Maari tayong sumulong o umurong, walang mananatili sa kinalalagyan. Hindi tayo makakapanatili sa isang espiritual na katayuan. Gaya nga po ng isang puno, tayo ay lalago o mamamatay. Isinulat ng author na ang pananampalataya sa Diyos ay kailangan para makatamo ng paglago. Ang kahulugan nito ay ang pananampalataya kay Kristo na sa pamamagitan niya ay tinanggap natin ang kaligtasan. Panginoon, samahan mo kami sa aming pagtalikod sa dating makasalanang buhay tungo sa kabaguhan at kadalisayan nito. Panginoon, tulungan mo kami lumago sa aming pananampalataya from the infancy to maturity in faith. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na kasama namin kayo at pinangungunahan ninyo, Ama, ang aming pagpupulay-pulay sa inyong salita. Ama, kayo po ang aming guro, kami po ay inyong mga tagasunod, Lord. Patuloy niyo nga po, Lord, na itimo ang inyong mga salita sa aming mga puso. Turuan niyo po kami, Lord, kung paano ang aming mga naririnig ay aming mai-apply, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan mo nga po kami, Lord, ng kalakasan at ng wisdom upang kami ay patuloy na makalakad, Lord, ng tuwid sa inyong harapan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala. Pakalinis mo nga po kami, Lord, at patuloy na turuan, Lord, kung paano mamuhay na isang anak ng Diyos. Salamat, Ama, sa patuloy ninyo, Lord, na pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Humihingi po kami sa inyo, Lord, ng pag-iingat at paggabay sa buong maghapon na ito, Lord. Lord, ingatan niyo po nawa ang bawat isa sa amin, lalo na po ang mga papasok sa eskwelahan, Lord, at ang mga manggagawa, Lord, na papasok sa kanilang mga trabaho at mga negosyo, Lord. I-bless niyo po nawa ang pagsusumikap ng bawat isa, Lord. At nawa, Lord, ay maibalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri at pagsamba na marapat, Lord, namin na i-alay sa inyo. Ama, ang lahat na ito ay aming idinudulog sa inyo at pinagpapasalamat at hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Cristo, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. And a friendly reminder po sa ating lahat, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod. Thank you.